ang Diyos maraming gustong gawing himala sa buhay mo. Ang gusto ng Diyos, dalhin ka sa isang malagong paglilingkod. Hindi lang yan ang plano ng Diyos sa iyo. Ang gustong makita ng Panginoon sa atin ay ang ating pananampalataya, pananampalataya, pananampalataya. Rejoice, rejoice, for we are found in the house of God. Blessed are those who dwell in the house of the Lord. Amen. If we are going to reminisce our past, if we are going to recall who we are, what do we see from it? We are longing for something that could make us complete. We are always in pursuit of happiness, but sad to say, we couldn't find it. We are soaked in a misery of sadness and wretchedness. Nevertheless, we found ourselves craving for the things that can bring us temporal joy and short success. But look at us right now. We are here gathered with one purpose, and that is to proclaim God's glory in our life. For we are His people. We are His nation. We are all product of His divine calling. Truly, God's mercy and grace abounds in us. He is our refuge. He is our hope, our stronghold. So today, let us display what is due to God. Exalt the name of the Lord. To God be the glory. Hold me in your arms. Never let me go. I want to spend eternity with you. Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms. Never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're here, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you've changed. I want to be with you. I want to be with you. Praise the Lord. Hallelujah. I stand before you. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your
I wanna be with you. I wanna be with you. That you're near. Everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you changed. I wanna be with you. I wanna be with you. And I will sing for you always. Yes, Lord. 'Cause in your presence, God, is where I want to stay. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you've changed. I wanna be with you. I wanna be with you. That you're near. Everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you've changed. I wanna be with you. I wanna be with you. Glory to God. Praise God. Praise the Hallelujah. Praise Praise God. God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. To God be the glory. There are times in our lives that we can no longer breathe. We can no longer go on. And there are times also that we are hard up of our situations. But you see, brothers and sisters, our friends who are watching right now, there is a God in heaven who is bigger than our oceans. Just look up to Him because He will carry us through. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, ocean sea. My faith will stand. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Come on, everybody, let's sing this song. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Your feet may fail and fear surrounds me. You never fail, and you won't start now. So I will call upon your name
My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Let's praise the name of the Lord. Hallelujah. Glory to Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, Ama namin Diyos. Luwalhati sa iyong banal at makapangyarihang pangalan. Sa hapong ito, lubos po ang aming pagpapasalamat sapagkat merong itinakdang ganitong gawain kung saan ang iyong mga salita ay patuloy na maipapahatid sa maraming mga tao, lalo na sa aming mga kaibigan, sa aming mga mahal sa buhay. Kaya't sa hapong ito, pagpalain mo po ang banal na gawain ito at magbunga ito ng maraming mga kaluluwa. Biyayaan mo po sila ng kaligtasan at ilagay mo po sila sa iyong iglesia. Purihin ka, Ama namin Diyos. Pagpalain mo ang mga salitang mahahayag sa hapong ito. Kumilos ka ang makapangyarihan sa aming mga puso upang maunawaan namin ang kahalagahan o Diyos ng kaligtasan ng aming mga kaluluwa, sapagkat ang panahon namin ngayon ay napakasama, puno ng mga karamdaman, puno ng mga kasamaan at kahirapan, at ang tangi naming pag-asa ay ikaw lamang. Tulungan mo kaming magkaroon ng banal na takot sa iyo. Tulungan mo ang mga tao'y manumbalik sa iyo at kasangkapanin mo, O Diyos, ang ganitong live streaming upang ipahatid ang iyong dakilang mensahe sa maraming mga tao. Pagpalain mo po ang iyong mga salita na idadalhin sa iyong makapangyarihang lingkod na itatayo mo sa aming harapan. Ikaw ay gumawa at kumilos na makapangyarihan sa pamamagitan ng iyong lingkod na itatayo sa amin. Pagpalain mo ang bawat bahagi ng gawain sa hapong ito at mahayag at mangyari ang iyong dakilang layunin, ang pagliligtas ng maraming mga tao sa sanlibutan ito, sapagkat tunay sa iyo lamang kami may pag-asa sa buhay na ito. Higit sa lahat, ikaw lamang ang aming pag-asa sa buhay na namin. Salamat, meron Diyos na buhay at makapangyarihan na siya naming malalapitan, na siya naming pag-asa. Purihin ang iyong banal na pangalan. Sa iyo namin lubos na ipinagkakatiwala ang banal na gawain sa hapong ito. Purihin ang iyong banal na pangalan. Ito po ang aming buong samot dalangin at pagkakatiwala, Ama, at maingat po naming ibinabalik sa inyo ang walang hanggang pagpupuri, walang hanggang pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Once again, another testimony will inspire everyone, and it will be an eye-opener for all of us that truly God can change people's life, and to those who are willing to be molded according to His will. We shall witness a living testimony from Elder Mabel Babaw. Life is full of difficulties and uncertainties, but it shouldn't be a hindrance to continue living life to the fullest. Struggles and pain can sometimes be very devastating to us, but we all need to do is to move forward. Elder Mabel, a widowed mother, is a living proof of this. A strong woman who has gone a very long way in her struggles. Ako po ang kapatid ni Elder Mabel. Ako po ay isang byuda at may isang anak. Masasabi ko pong ako ay responsableng nanay.
Sapagkat mula po nung ako ay nabiyuda, ang oras ko po ay nilaan ko na lang sa paghahanap buhay upang matugunan po ang pangangailangan ng anak ko at para siya ay makatapos ng pag-aaral. Meron po akong maliit na bakery sa dako po ng Masbin. Dito lang po umiikot ang aking buhay. Ang aking oras, dito ko lang po inuubos. Ako po yung stress na tao. Marami po akong iniisip. At mga negative po yun. Hindi pa po nangyayari yung isang bagay. Kumbaga po, nag-iisip na agad ako. At negative po ayun, gaya po ng takot ako na magkasakit, papaano pag nawala ang hanap buhay, higit sa lahat, takot po ako sa kamatayan. Hindi po madali ang ganitong sitwasyon sapagkat wala pong kapayapaan. Puro takot, kabalisahan ang laman ng aking puso. Yun po ang buhay ko noon hindi pa ako naglilingkod sa Diyos. And because of God's love and compassion to Elder Mabel's dire situation, God made a way for her to hear God's word. Ako po ay nakapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos doon po sa aming lugar. Nabuksan po ang isipan ko at nakapagpasya po akong magpabautismo. At mula po noon, ako po ay lagi nang sumisimba. Pero hindi po ganun kalalim. Kumbaga po, may kamalayan lang ako na ang linggo ay kailangan magsimba. Pero hindi po ako naging active. Kasi napakarami ko na pong mga obligasyon. Ang gusto ko lamang po talaga ay magsimba ng araw ng linggo. Because of Elder Mabel's busy life as the only breadwinner in the family, she was just contented in going to church every Sunday and did not see the value of attending other church services and activities. But the words of God gradually changed her. Sa kakapakikinig ko po ng salita ng Diyos, salamat po sapagkat nabuksan ang aking unawa tungkol sa paglilingkod. At dito po, nakapagpasya na ako na, kumbaga po, pag may meeting, hindi na po ako umaalis. Kumbaga po, parang handa na akong magkameron ng obligasyon. At sa biyaya po ng Diyos, mula nung naging active po ako, nagkameron po ako ng damdamin sa mga kaluluwa. Sa tuwing may kausap po akong tao, lagi ko pong isinishare ang salita ng Diyos. Kapag may bumibili po sa tindahan at wala pong kasunod na customer, kukwentuhin ko muna sila upang maipasok ko po ang salita ng Diyos. Because of her deep yearning and love of the Word of God, she then realized a deeper meaning of the purpose of her calling. Sa aking mga kapitbahay po, lagi po ako nagpapatotoo ng salita ng Diyos. Kapag may bumibili sa tindahan, salita pa rin po ng Diyos. Sapagkat mula po nung tinanggap po ang Panginoong Hesus, dito po talaga nabago ang aking buhay. At gusto kong maranasan ng mga tao na walang Diyos pa ang naranasan kong pagbabago. Na dati po ako ay puro negatibo ang nasa isip. Ngayon po pinalitan ng pagiging positibo sapagkat sa kabila ng maraming pagsubok po sa buhay, meron po akong katiyakan na may Diyos na aagapay po sa akin. Kaya ito po talaga lumalim po ang aking damdamin na talaga pong mag-akay ng mga kaluluwa. Ako po ay humahayo. Minsan umuwi po talaga ako ng Quezon para ang mga kamag-anak ko po ay bahagihan ng salita ng Diyos. Sapagkat, kumbaga po, ang tunay na kapayapaan ay sa Diyos lamang po masusumpungan. Ang kakontentuhan sa buhay ay sa Diyos lamang din po matatagpuan. God has truly done so much in the life of Elder Mabel. Her deep realization of salvation gives now more meaning to what she has back then. And because of this deeper understanding in her life, she sought to share it with everyone as much as she can, so that all may experience the greatness of being saved. Sa ngayon po, naakay ko na po sa paglilingkod ang aking mga kapatid, ang aking pong tatay, ang ilan po sa aking mga kamag-anak, at ilan po sa aking mga kaibigan. At sa biyaya po ng Diyos, meron po akong naakay na nagtalaga ng buhay. Ang
Ang aking hanap buhay po ay hindi na para sa amin. Dati po, nag-iipon ako para pag may nagkasakit, meron pong pangpa-ospital. Sa biyaya po ng Diyos, ang hanap buhay ko po ngayon inilalaan ko para makatulong sa gawain ng Panginoon. Noong taong 2017 po, itinalaga po ako bilang elder ng church. Nakita po ng Diyos kung gaano ang aking damdamin sa mga kaluluwa at sa pagtataguyod ng kanyang gawain. Kaya pinalago po ako ng Diyos. Ang dating ayoko po ng obligasyon, mas malaki pong pagkakatiwala ang ibinigay ng Diyos sa akin. At sa biyaya po at kahabagan ng Diyos, ay nagagamit po ako ngayon sa pagtataguyod ng gawain ng Panginoon. Sa aming mga kaibigan, parte na po ng buhay natin ang mga pagsubok at mga suliranin. Kaya hindi po natin maiiwasan na tayo ay matakot. Pag may Kristo po tayo sa ating buhay, magkakameron po tayo ng kapayapaan, ng kakontentuhan sa buhay, higit sa lahat may pag-asa po tayo. At dadalhin po tayo sa tamang landas, hindi dilit iba ang paglilingkod sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. To glorify and lift the name of the Lord, the media department of Sukat Local will render a song of praise. To God be the glory. Coronavirus continues to spiral out of control in the U.S., but around the world, many countries have nearly beaten the virus or avoided it altogether. Well, it's a swarm of enormous proportions. Desert locusts are eating their way across large parts of East Africa, and it's the worst outbreak. Here's what we have. It was a 7.1 magnitude quake. It hit about 76 miles south of Mexico City. Putting out ash clouds. These ash clouds were initially like white and then they turned to gray, and it was very difficult to move from what really looked like they were in a
To God be the glory. Coming before God is a virtue that is being taught in the Bible. And we thank the Lord because there is a sent one of God in our time that leads us to perfection. And once again, we thank our Father in heaven that He is using a man to bring to us the good news, the salvation that He wants everyone to receive. The very word of God will be ministered to us by the head pastor of Sukat Local, none other than Presbyter Ruben Ventura. Let us sing Still. To God be the glory. A pleasant afternoon to all our avid viewers for today. I am truly thrilled and humbled to once again be acquainted with you in our service. I am very thankful to God that He is taking good care of us. It is a delightful thing to see God's wondrous ways and His abounding care to all of us every day. I believe that God will speak to us through His words. So let the Spirit of God keep us intact as we fully understand His will in our meditation today. Before we meditate upon the words of God, let us pray. Glory to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Dear gracious Heavenly Father, worthy to be praised and adored, once again we come before your presence with a humble heart,
asking your kindness and guidance as we study thy words. Anoint thy humble servant, whom you are going to use to speak your words with clarity and blessing. Let it be experienced by our avid viewers today. Heal those who are sick. Renew our spirit and those who are weak. Speak to us, O Father. This is our request, and we believe you will grant it. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Our text in our meditation this afternoon will be found in the book of Isaiah, chapter 40, in verse 31. It says in New International Version, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Our topic in our meditation is entitled, "The Power of Hope to Those Who Wait Upon the Lord." Dealing with all the bad news today on the pandemic of the coronavirus is enough to discourage anybody. Yung marinig natin sa balita sa araw-araw ang pagtaas ng bilang ng mga infected at ang bilang ng buhay na nawawala dahil sa hindi nakikitang kaaway na ito, mapabata o matanda, walang pinipili. Mga kaibigan, mga kapatid, sapat na para magdala ng kabalisahan sa lahat ng tao. Ngunit sa mga sandali pong ito, hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo ang pinagmumulan ng tunay na pag-asa. At ito po ay masusumpungan natin, mga kapatid, mga kaibigan, sa mga salita ng Diyos. Kaya nga po sinasabi sa aklat po ng Psalms sa 119, sa verses 49 hanggang 50, makikita po natin sa King James Version, ang pagkakasabi po ay ganito, "Remember the word unto thy servant, upon which thou hast caused me to hope. This is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me." Praise the Lord. So, in this worldwide pandemic that is currently sweeping and shaking our world, we need the Word of God. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, napakaganda po ng pagkakasabi dyan po sa Romans chapter 15 in verse 4, dito po sa mabuting balita, ang sabi po ng Apostol Pablo ay ganito, "Anumang nasa kasulatan noon, pang-una ay nakasulat sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa." Praise the Lord. So, the Word of God is the source of hope. Kaya kailangan natin ang salita po ng Diyos, lalo na sa panahon natin ngayon. Sinasabi nga ng banal na kasulatan sa Job, chapter 8 in verse 11, sa The Living Bible, ang pagkakasabi po, "Those who forget God have no hope." Yung lumilimot sa Diyos, mawawalan sila ng pag-asa. Kaya kung walang Diyos, yung lumilimot sa Diyos, walang salita ng Diyos, walang pag-asa. Yan po ang kalagayan ng mga kapatid sa Efeso. Sinasabi po ni Apostol Pablo dito po sa aklat ng Efeso sa kapitulo 2, sa talatang 12, dito po sa mabuting balita ay napakaganda po ng pagkakasabi ng Apostol Pablo. Ang wika po ay ganito, "Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos.
nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Pansinin niyo po ang salitang ginamit dyan. Nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Maraming mga tao ang pakiramdam, lalo na po sa panahon natin ngayon, ay hopeless dahil sa mga problema at pagsubok. Sometimes it is in the form of financial setbacks, sickness, accidents, family problems, marital problems, death, or loneliness. Kaya sa mga sandaling ito, mga kapatid, mga kaibigan, nais kong ibahagi sa inyo ang kapangyarihan ng pag-asang mula sa Diyos ng mga naghihintay sa Panginoon. Kaya dito po sa ating teksto sa Isaiah chapter 40 verse 31, ang sabi sa New International Version, "Those who hope in the Lord will renew their strength." Amen. Sa talatang ito, binibigyang pansin ang salitang hope and strength. Kaya ang tanong, what are the power of hope to those who wait upon the Lord? Makikita po natin dito po sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Nais ko pong basahin natin yan sa New International Version. Ang pagkakasabi po ay ganito: "We continually remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ." So, what are the power of hope to those who wait upon the Lord? First, beloved brethren and friends, through the power of hope, according to that verse, we can endure anything. Pansin po natin ang salitang ginamit, endurance inspired by hope. Pagtitiis dahil sa pag-asa. Amen. Iyan po ang kapangyarihan ng pag-asang mula sa Diyos ng mga naghihintay sa Panginoon. Makakayanan nating magtiis sa anumang pagsubok dahil mayroon tayong pag-asang mula sa Panginoon. Alam niyo po, kapag wala kang pag-asang mula sa Panginoon, matatakot ka, magpapanik ka. Kaya nga po, mapapansin natin, marami ang pinipili na sumuko na lamang sa mga pagsubok. Kaya nga po nakakalungkot, may mga nagsusuicide dahil po sa pandemic na ating nararanasan. Ito po ay manifestation ng kawalan ng pag-asa. Pero mga kapatid, ang mga naghihintay sa Panginoon, through the power of hope, we can endure anything. Because when you have hope, you're able to do things you wouldn't normally be able to do. And handle things you wouldn't normally be able to handle. Why? Because hope gives us strength to keep going when we feel like we can't. Because when you have hope, you have the strength or power from the Lord. Purihin ang Panginoon. Kaya nga po sabi ng ating teksto, diyan po sa Isaiah chapter 40 verse 31, silang naghihintay sa Panginoon, magbabagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang agila. Sila'y magsisitakbo, hindi mapapagod. Sila'y magsisilakad, hindi manganghihina. Purihin ang Panginoon. Kaya ano po ang mga problema at pagsubok na maaaring tinitiis natin ngayon? What problem or difficulty are you going through right now?
No matter what problem or difficulty you are going through in your life, you can endure it when you have hope that comes from the Lord. Why? Because hope from the Lord will help us to handle the stress, the burdens, the difficulties, and the trials in life. Ang ganda po ng pagkakasabi sa Hosea, sa chapter 2 in verse 15, maganda po ang pagkakasabi niyan sa Living Bible. Pansinin po natin ang sabi, I will transform your valley of troubles into a door of hope. Praise the Lord! Papalitan niya ang ating libis ng kabagabagan ng pintuan ng pag-asa. Hallelujah! Sabi nga, the very problems that we sometimes think come into our life to rob our hope, God uses to give us hope. God uses the problems in your life to help you become a better believer, to strengthen you and help you grow. Bakit ang pag-asa ng mga naghihintay sa Panginoon ay makakayanang tiisin ang anumang bagay? Mga kapatid, what kind of hope God gives us? Pansinin po natin dito po sa Hebrew chapter 6 in verse 19. Napakaganda po ng pagkakasabi diyan sa Living Bible at nais ko pong basahin ang pagkakapahayag ng banal na kasulatan. It says in Living Bible, this certain hope of being saved is a strong and trustworthy anchor for our souls. Pansinin niyo po ang salitang ginamit. Certain, strong, trustworthy, and anchor. Ganyan po inihalin tulad ang pag-asa ng mga naghihintay sa Panginoon. Ang apat na salitang ito ay naglalarawan ng uri ng pag-asa na ibinibigay ng Diyos sa atin. Una, sinasabi na ito ay certain. Hope, tiyak na pag-asa. Ibig sabihin, wala pong pag-aalinlangan sa pag-asang ito. There is no reservation, hesitation, or uncertainty in the hope we have from God. It's certain. Ito po'y tiyak. We can count on it. Ito po ay nangangahulugan na anumang tinitiis natin dito sa buhay na ito. Yung tayo, mga kapatid, kung tayo iligtas, makasisiguro tayo, makatitiyak tayo, mga kapatid, na ang punta natin sa langit. Yan po ang ibig sabihin ng certain hope from the Lord. Then second, what kind of hope that God gives us? Our hope is strong, matibay. That means it's solid, stable, firm, unchanging. Sa madaling salita, hindi ito mahinang uri ng pag-asa. Wishful thinking is weak. Hoping something might or might not happen is weak. But the hope God gives us is strong. Praise the Lord. According to Isaiah chapter 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. Glory to God. What kind of hope God gives us? Third, we are told that our hope is trustworthy. That means it's dependable and reliable. Mapagkakatiwalaan. You can bet your life on it. Because it's certain, strong, and trustworthy. The number 4, it also says our hope is an anchor for our souls. What the purpose of an anchor? An anchor has two purposes. The first purpose is to keep the ship from drifting. If a boat doesn't have an anchor, it can drift into unsafe water. Ganon din po sa ating mga buhay. Kung walang anchor ang ating mga kaluluwa, magpapasimula tayong anurin, tangayin, papalayo sa Diyos, at tayo po ay mapapahamak.
Ang ikalawang gamit ng anchor ay upang ang barko ay hindi matinag sa panahon ng bagyo. Maybe you have a stormy relationship. Maybe you've been having a stormy career. Maybe you're experiencing a financial storm or health-related storm in your life. Lahat po tayo dumaranas sa iba't ibang bagyo ng buhay. That's why we need hope as an anchor for our souls. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. So, through the power of hope to those who wait upon the Lord, we can endure anything. Second, through the power of hope, beloved brethren and friends, according to Proverbs chapter 10 in verse 28, magandang basahin po ito sa mabuting balita. Pansinin po ninyo, ang pagkakasabi dito ay ganito. Ang pag-asa ng matuwid ay magiging kasayahan, ngunit ang pag-asa ng masama ay mawawala. The hope of the righteous brings joy. So, what are the power of hope to those who wait upon the Lord? We can be more joyful. Amen. Ang kapangyarihan ng pag-asang mula sa Diyos ng mga naghihintay sa Panginoon. Hindi siya kayang sirain ng pagsubok at ng mga masamang pangyayari sa kanyang buhay. Kaya nga ang pahayag ni Propeta Habakuk, dito po sa Habakuk chapter 3, verses 17 hanggang 18, pansinin po natin dito sa mabuting balita, makikita natin ang larawan ng taong merong pag-asa na mula sa Panginoon. Ang sabi po ay ganito, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang kapangyarihan ng pag-asang nasa atin, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng higit na kagalakan, maging sa gitna ng mga kahirapan. Hallelujah! This is why we believers are able to rejoice even though we are in the midst of troubles and hardship. Kaya po na sinasabi ni Haring David, napakaganda ng pahayag po ni Haring David sa Psalms chapter 43 in verse 5. Dito po sa mabuting balita, pansinin po natin ang pahayag ni Haring David. Ang wika niya ay ganito, bakit ako nababahala? Bakit ako nahahapis? Sa Diyos ako aasa at sa Kanya mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos ko, tagapagligtas. Itong aking pagpupuri sa Kanya ko ihahayag. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya pag ikaw ay mayroong pag-asa na mula sa Diyos, mga kapatid, kahit ikaw ay nasa gitna ng pandemic crisis na ito, pag may pag-asa ka ng Panginoon, hindi kayang sirain ng mga kalungkutan ng kapighatian ang pag-asa natin sa Panginoon. Kaya nga ang sabi sa Romans chapter 5 verses 2 hanggang 3, dito po sa mabuting balita, pansinin po ninyo ang napakagandang pahayag ng Apostol Pablo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan ang ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Sa English po, ang sa ibang salin ang pagkakasabi diyan, we rejoice because of the hope we have of sharing God's glory. And we also have joy with our troubles. Praise the Lord. So, mga kapatid, our
our joy is rooted in our hope. What does it mean? Ito po'y nangangahulugan na kung ikaw ay may pag-asa ng Panginoon, ang mga masamang pangyayari o bagay na dumating sa atin, hindi nito maaagaw o maaalis ang ating kagalakan. Sapagkat ang kagalakan natin ay hindi nagmumula sa mga pangyayari sa ating buhay, kundi sa pag-asang mayroon tayo. Kaya sabi po ni Apostol Pedro, mga kapatid, sa unang Pedro, sa chapter 3, verse 15, pansinin niyo po, ang sabi diyan, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Pansinin niyo po ang salita, tungkol sa pag-asang nasa inyo. Kaya ang pag-asa ng mga naghihintay sa Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, ito po ay makapangyarihan. Bakit po? Sapagkat ito ay may kakayanang magdala sa atin ng kagalakan kahit sa hindi magandang sitwasyon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Napakahirap pong magalak kung ang iyong sitwasyon ay hindi maganda. Pero pag ikaw ay may pag-asa ng Panginoon, mga kapatid, mangyayari yung salita ng Diyos na sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 15 in verse 13. Makikita po natin dito sa mabuting balita, ang pagkakasabi ay ganito. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hallelujah! Glory to God! Kaya kung ibig mong magkaroon ng kagalakan, mga kapatid, kahit sa mahirap na sitwasyon, mga kapatid, ang kailangan natin ay ang tayo ay magtiwala sa Panginoon. Ang nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, sabi sa Proverbs, sa temporary English version ng pagkakasabi po sa Proverbs 16 verse 20, ang sabi doon, trust in the Lord and you will be happy. Hallelujah! Ang nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, meron siyang kagalakan. Kagalakang hindi ho mababaw. Ito'y kagalakang bunga ng pag-asa niya sa Panginoon. So, through the power of hope to those who wait upon the Lord, we can endure anything. We can be more joyful. Third, through the power of hope, according to Psalms 119 and verse 14, makikita po natin sa Living Bible, napakaganda po ng pagkakasabi diyan, ang wika, you are my refuge and my shield, and your promises are my only source of hope. Glory to God. So, through the power of hope to those who wait upon the Lord, we can claim God's promises. Wow. Amen. Kaya kung ikaw ay may pag-asa, na mula sa Panginoon, glory to God, pwede mong i-claim ang mga pangako ng Panginoon. Sa Bible, gaano karami ang pangako ng Diyos? Mga kapatid, sinasabi ng mga nag-aaral sa Biblia, more or less 33,000 promises of God. Yung isa lang na i-claim mo na meron ka, yung isa lang, yung ikaw ay merong buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sobra-sobra na yun. Hallelujah! Kaya nga sinasabi na hope has the ability to see God's promises and they can never be changed no matter how difficult things become. That's what hope can do for your life. Kaya nga sinasabi ng Apostol Pablo, pansinin po natin sa 2 Corinthians sa chapter 4, sa verse 18, napakaganda po ng pagkakasabi dito po sa mabuting balita, ikalawang Korinto 4 sa talatang 18, dito po sa mabuting balita ang pagkakasabi, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita, at hindi sa mga bagay na nakikita.
sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Praise the name of the Lord. Hallelujah! Kaya nga sa English ang pagkakasabi, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. So, hope isn't based on our sense. It's based on what God says in His Word. Amen. Hope isn't based on our feelings. It's based on the fact found in the Bible. Hallelujah. Real hope isn't based on our wishes, but on God's promises. Kaya nga ang ganda po ng pagkakasabi dito po sa Mabuting Balita sa aklat po ng Hebreo sa Kapitulo 6 sa talatang 18, pansinin natin ang pahayag ng banal na kasulatan. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Ang kanyang pangako at sumpa, kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Kaya nga yan pong sa English, yung huling bahagi ng talata, ang sabi, they give us strength to hold on to the hope we have been given. Hold on to the hope. Hallelujah! Anong ibig sabihin ng hold on to the hope? Makikita po natin yung sabi ng Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 4 sa verse 10, dito po sa Mabuting Balita, ang pagkakasabi po ng Apostol Pablo kay Timoteo ay ganito. Dahil dito, nagsisikap tayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga sumasampalataya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So, it means putting all your hope in the living God. Regardless of the circumstances, regardless of the crisis, regardless of the conditions, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Hallelujah! Yan ang tunay na pag-asa sa Panginoon. Kaya yung Luke chapter 18 verse 1, sa ibang translation po sinasabi, pray always and never lose hope. The key to not losing hope is to pray always. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo laging nananalangin. Merong karamdaman, mga kapatid, nasa problema tayo. Manalangin tayo sa Panginoon. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa pagka tayo ay laging mananalangin. Amen. Maybe some of you are feeling hopeless about something in your life right now. You feel hopeless about your financial stability. Some of you might feel hopeless about your career. Lalo na po sa panahon ito ng pandemic, mga kapatid, ang ating nararanasan, marahil, mga kapatid, hindi natin alam kung makakabalik pa tayo sa ating trabaho. Or you feel hopeless about your sickness. Mga kapatid, you tried everything, pero wala pa rin kagalingan. At lalo pa ngang lumulubha. Umaaring tayo po, mga kapatid, ay merong sakit ngayon na maunawaring hindi natin alam kung gagaling tayo. Mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa panalangin, mga kapatid, mapupuno tayo ng pag-asa. Kaya maaring tayo ay nasa kumunoy ng kawalan ng pag-asa na habang kumikilos tayo, alam niyo ho yun? Sa kumunoy, na habang kumikilos tayo, gumagawa tayo ng paraan, lalo naman tayong lumulubog sa kawalan ng pag-asa. Kaya marami ang wari tinakasan na ng pag-asa.
Alala natin, mga kapatid, sa Bible, yung babae na may sakit, na sabi, lahat ng kanyang kabuhayan ay kanyang ginugol na, pero hindi siya gumaling-galing. Imagine, nang ma-encounter niya ang Panginoon, nagkaroon siya ng pag-asa at siya ay gumaling. Sa Mark chapter 5 verses 25 hanggang 29, sa mabuting balita po ang pagkakasabi ay ganito. Kasama rin doon ng isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot. Ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Sa verse 29, sabi, agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Wala nang pag-asa. Pero nang ma-encounter niya ang Panginoon, mga kapatid, nagkaroon siya ng buhay na pag-asa. At pag tutuloy natin ang basa, mga kapatid, hindi lang siya gumaling. Ang sabi pa ng Panginoon sa kanya, ipinapatawad na ang lahat mong kasalanan. Hallelujah! Glory to God! Kaya nga ang ating tanging pag-asa, mga kapatid, ang ating tanging pag-asa lamang sa buhay na ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ganda po ng pagkakasabi sa Living Bible, yan pong Colossians chapter 1 sa verse 27, ang sabi po diyan, and this is the secret. Christ in your heart is your only hope. Sa buhay na ito, mga kapatid, ang tanging pag-asa lang natin ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinasabi sa ating binasa kanina sa Ephesians chapter 2 sa verse 12, dati tayo ay nabubuhay sa mundo ng walang pag-asa. Walang Diyos. Ito ang buhay natin noon. Pero purihin ang Panginoon, mga kapatid, nang tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, nang ating tanggapin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Mga kapatid, nagkaroon tayo ng buhay na pag-asa. Kaya nga ang tanong, paano mo magiging pag-asa ang Panginoong Jesucristo? Sinasabi po sa Titus chapter 3 in verse 7, sa Century English Version ng pagkakasabi, Jesus made us acceptable to God and gave us the hope of eternal life. Amen. Isang napakalaking biyaya ang malaman, mga kapatid, na may tagapagligtas na nagbukas para sa atin sa pinto ng langit at buhay na walang hanggan. Hallelujah, mga kapatid. Now, how will we get that hope or promise of eternal life? Napakasimple po ng sagot ng banal na kasulatan at lahat tayo ay nakakaalam. Ang sagot ay John 3:16. Sa Good News Translation, ang pagkakasabi po dyan, for God loved the world so much that He gave His only Son so that everyone who believes in Him may not die but have eternal life. Ang kailangan natin ay sumampalataya kay Kristo, tanggapin siya sa ating puso bilang ating personal at tagapagligtas. At tayo ay magpabautismo. Sa sandaling yan ay gawin mo, si Kristo ang magiging tunay na pag-asa natin. Purihin ang Panginoon. So sa madaling salita, mga kapatid, mga kaibigan, kapag ikaw ay may Kristo sa iyong buhay, meron kang matibay at tiyak na pag-asa. Amen. So, He gives you the power of hope in your life so you can endure anything in life. You can have the everlasting joy in your heart and you can have the eternal promises in His Word.
Amen. Hallelujah. So, I want to give you an opportunity as a pastor to have a hope like this. Amen. Yung pag-asa, mga kapatid, na ibinibigay ng Panginoon. Ito ang aming layunin. Kaya meron tayong online evangelism. We invite you to accept Jesus in your heart. Nais kong bigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon tayo ng pag-asa gaya ng napagbulayan natin. Kaya nga po, inaanyayahan po namin kayo sa aming mga kaibigan na nanonood ngayon. Tanggapin nyo ang Panginoong Jesucristo sa inyong puso. Kaya nga sabi sa Job 8 verse 11, those who forget God have no hope. Yung lumilimot, yung ayaw sa Diyos, wala siyang pag-asa. Pero mga kapatid, mga kaibigan, the closer you get to God, the more hope you're going to have in your life. The most hopeful people on the planet are those who live closest to God. And the most hopeless people on earth are the people who are far away from God. Hallelujah. So, hope comes from placing your trust in Jesus Christ. Jesus came to solve a problem that every man and woman faces. It is called sin. Amen. The Bible says that because of the wrong things we do, everyone falls short of who God wants us to be. Because of the wrong things that we do, sin separates us from God. Kaya nga ang Panginoon ay naparito 2,000 years ago upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Nang ang Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo, winasak niya ang kapangyarihan ng kasalanan at ng kapangyarihan ng kamatayan. And He created a new relationship with God for us. Hallelujah! Purihin ang Panginoon! At sa pagkabuhay na maguli sa mga patay ng ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan na Kanyang ipinangako. So, when you allow Jesus Christ to take control of your life, then He will bring life-giving forgiveness into your situation and bring you hope. Real hope that is as precious to you as rain falling on a drought-ridden land. Kapag may Kristo ka sa iyong buhay, hindi mo na haharapin ang mga problema at pagsubok na mag-isa. Magkakamit ka ng tagumpay sa halip na kabiguan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. You can stand with Jesus and He will guide you through life in ways that are far better than you can ever think or imagine. Jesus will put your life together again and walk with you step by step. Hallelujah! Kaya sa mga sandaling ito, sa aming mga kaibigan, tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Sapagkat maliban na si Kristo'y tanggapin natin, mga kapatid, gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo, mabubuhay tayo sa mundo na walang pag-asa. Sa mga sandaling ito, inaanyahan po namin kayo, mga kaibigan. Tanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon. Paano? Sumampalataya ka, magsisi at magpabautismo. Mga kapatid, sa gayon, ang pag-asa mula sa Panginoon ay mapapasa. Hallelujah! Glory to God. Tayo po ay manalangin. Praise the name of the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Father, I am in a place that is dry like a desert. It is a place where I have no hope.
Father, please forgive me for the wrong things I have done and send genuine hope into my life like rain in a dry, barren place. Father, I surrender my heart to you and ask that you take control of my life now. Hallelujah. Opo, Panginoon. Tinatanggap ko si Kristo bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Tulungan ko po na makasunod ako sa utos ng Panginoong Hesus na sumampalataya, magsisi at magpabautismo upang malubos ang paghahari mo sa aking buhay. Ama, ibilang mo po ako sa mga naghihintay sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus, na may taglay na buhay na pag-asa. Walang iba kundi ang kanyang muling pagparit. Dinadalangin ko po sa mga sandaling ito, maging ang aming mga kapatid. Tulungan niyo po na kami ay manghawakan at aming ipabuhay ang buhay na pag-asa na ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo po kami na manatili sa bahay ng Panginoon na siyang iglesia hanggang sa makita namin ang katuparan ng lahat ng iyong mga pangako sa amin. O Amang Diyos, pagtibayin mo po kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. Glory to God. Ito po ang aming kahilingan at dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.